Okay, so sigurado ang kilala nyo to. Baka nga paborito nyo pa. Siomai King. 'Di ba? Parang a perfect Filipino success story. Kasi ang kwento nila parang pelikula. Dalawang magkaibigan, nagsimula sa mga simpleng food cart lang, tapos biglang, boom! Isang food empire na. Talagang nakaka-inspire, di ba? Pero paano? Kung yung inspiring story na yon, cover lang pala. Isang fasad para itago ang isang, get this, 120 billion pesos money laundering investigation. Tara, buksan natin tong storya na to. Okay, first things first. Para maintindihan natin yung buong gulo, kailangan nating silipin yung unang piece ng puzzle at yan yung connection sa politika ng mga founders, sina Jonathan So at Carlito Macadangdang. So, mayroon silang IT company, yung Cloud Panda PH. Sila pala yung gumawa ng mga pro-Duterte apps tulad ng DU30 app at Digong app. At linawin natin, hindi to basta-bastang project lang. Sinasabing mga propaganda tools daw to para iangat ang imahe ni datong Pangulong Duterte, syempre at the same time para ipakita na, hey, tapat kaming mga kaalyado. At dito mo makikita kung gaano kalalim yung connection. Imagine niyo, si Jonathan So, every year, may personal video birthday greeting mula mismo kay dating Pangulong Duterte at Hanilet Avancenia. Isipin mo yon, isang businessman, binabate ng personal ng presidente ng Pilipinas, ilan lang kaya ang may ganyang access? At yung koneksyon na yan, tila naging useful noong kasagsagan ng pandemya. Kasi yung kumpanya nila yung nag-distribute ng sikat na copper mask. Yes, yun mismo. Yung mga mask na may butas na sabi ng mga eksperto, hindi naman daw talaga epektibo laban sa COVID-19. So, nung sinita sila ng mga doktor, anong ginawa nila? Instead na magpaliwanag o humingi ng paumanhin, dinemanda pa nila yung mga kritiko. Pero alam nyo kung anong mas nakakagulat? Yung DOH at FDA, parang walang narinig, walang nakita, tahimik lang. Dito na lumalabas na yung political connections nila parang naging protection, isang shield para makapagnegosyo at kumita kahit pa sa gitna ng isang public health crisis. Okay, so let's shift gears. Punta tayo sa mga numero. Kasi dito na talaga nag-umpisang magtaas ng kilay ang Anti-Money Laundering Council o AMLC. May mga nakita kasi silang financial records na parang ang hirap paniwalaan. Kasi 'di ba, sa labas, ang image nila is yung sobrang successful na franchise empire. Pero pag sinilip mo yung mga financial records, totally opposite yung kwento. Sobrang liit ng capital, pero billion-billion ng transactions. Tapos, ang ending, nagde-declare sila ng lugi. Paano nangyari yon? At eto, pakinggan nyo to. Yung kumpanya nilang JC Premier nagsimula noong 2019. Ang paid-up capital, 31,249 pesos and 50 centavos. Uulitin ko ha, 31,000, 2 datal at 49 na piso at 50 centavos. Yun lang, parang kulang papambili ng magandang cellphone na yon. Pero, tingnan nyo tong chart. Isang taon lang ang lumipas, biglang bilyon-bilyon na yung perang dumadaloy sa kumpanya. At take note, yung biglaang paglubon na yan, nagsimula noong 2021. Sakto sa panahon na nagsimula silang kumuha ng mga kontrata sa gobyerno, doon sa mga huling taon ng Duterte administration. Coincidence? Ayon mismo sa report ng AMLC, kahit billion-billion yung cash inflow, ang report nilang net income kakarampot lang. Minsan pa nga, lugi pa raw. So paano yun? Para sa mga investigador, red flag yan. Isa itong classic textbook sign ng money laundering. So, ang malaking tanong, saan galing yung billion-bilyong para? Well, dito napapasok yung sinasabing tunay na pinagmulan ng lahat. Isang systematic na pagnanakaw mula mismo sa mga flood control project ng gobyerno. Ayon sa mga whistleblowers, ganito raw yung galawan. Unang step, kausapin nila yung mga contact nila sa loob ng DPWH. Tapos, with the help of some politicians, isisingit nila yung mga ghost projects sa national budget. At hulaan nyo kung sinong manalalo sa bidding? Siyempre, yung sarili nilang kumpanya. And from there, party-party na. Hati-hati yan lang ng kickbacks. At para maitago yung pera, gumawa sila ng parang maze ng mga kumpanya, mga shell company, yung mga kumpanyang nasa papel lang. Nagsimula sa JC Hard Hat, tapos naging Black Hard Hat, tapos One Frame Construction. Ang diskarte, kapag medyo mainit na yung pangalan ng isang kumpanya, gawa lang ng bago, tapos lipat, tuloy ang ligaya.
At yung mga forensic evidence, yung mga paper trail, lahat yan tumuturo sa isang direksyon kung paano nila nilinis at tinago yung pera. Ginamit nila ang sarili nilang pamilya. May nakita pa nga ang AMLC na tinawag nilang perfect mirroring pattern. Ang ibig sabihin niyan, bawat pesong pumapasok mula sa gobyerno, parang salamin, agad-agad na ninilipat sa mga private commercial banks. Para sa AMLC, malinaw na ebidensya to na hindi talaga para sa construction projects yung pera. Ang plano talaga from the start ay ilabas at nakawin yung pera. At ito na siguro yung pinaka-wild na detalye. Yung nanay ni Jonathan So, isang unemployed senior citizen, meron siyang 56 na bank accounts. At sa mga account na yan, dumaan ang halos 2 bilyong piso. 2 billion. Napakalinaw, di ba? Obvious na paggamit ng pamilya para mag-money launder. Kaya yung conclusion ng AMLC, hindi to simpleng mismanagement. Hindi to aksidente. Sabi nila, ang buong operasyon ay isang planadong pagnanakaw. Talagang sinadya nilang sipulin o higupin yung pera palabas ng kaban ng bayan. Dahil sa lahat ng to, kumilos na ang Court of Appeals. Naglabas sila ng freeze order sa mga assets nila na nagkakahalaga ng 22.8 billion pesos. At ano-ano yung mga na-freeze? Isipin nyo to. 379 bank accounts, 55 real estate properties, mga private plane at isang garahe na puno ng mga Ferrari at Lamborghini. Pero kahit na na-freeze na yung mga assets, hindi pa tapos ang kwento. Actually, dito pa lang tayo magsisimula sa mga malalaking tanong na hanggang ngayon wala pa ring sagot. Unang tanong, sino-sino yung mga politiko na kasabot dito? Yung mga tumulong na isingit yung mga ghost projects sa national budget. Kasi 'di ba sabi ng mga whistleblower, may network of politikos daw. So, sino sila at magkano ang tinanggap nila? At syempre, ang pinakaimportanteng tanong sa lahat, mayroon bang mananagot? Mayroon bang makukulong? O gaya ng napakaraming kaso na ng korupsyon sa Pilipinas, baka naman sa huli, wala ring mangyari. Baka mapunta lang sa wala ang lahat at mapatunayan lang ulit na kapag malakas ang kapit mo, protektado ka ng sistema.